Ano ang epekto ng digmaan ng Iran at USA sa Pilipinas? Ito ang dapat mong malaman. Isipin mo ito. May digmaan sa Middle East sa pagitan ng Iran at United States. Libo-libong kilometro ang layo nito sa Pilipinas. Pero ang tanong, bakit parang tayo ang tinatamaan ng epekto? Bakit biglang tumataas ang presyo ng gasolina? Bakit nagiging mahal ang pagkain? At bakit nag-aalala ang gobyerno tungkol sa mga OFW sa Middle East? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tunay na epekto ng posibleng digmaan ng Iran at USA sa Pilipinas. At maaaring magulat ka dahil mas malaki ang epekto nito kaysa sa iniisip ng marami. Para maintindihan natin ang epekto nito, kailangan muna nating malaman kung bakit mahalaga ang Middle East. Ang rehiyong ito ay isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng langis sa buong mundo. Maraming bansa ang umaasa sa oil mula sa Middle East. Isa sa pinakamahalagang ruta ng langis ay ang Strait of Hormuz. Ito ay isang makitid na daanan sa dagat kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng oil supply ng mundo. Kapag nagkaroon ng tensyon o digmaan sa lugar na ito, maaaring maantala ang transportasyon ng langis. At kapag nangyari iyon, tumataas agad ang presyo ng langis sa buong mundo. Ang Pilipinas ay walang sapat na sariling oil supply. Kaya karamihan ng ating ginagamit na gasolina, diesel at fuel ay inaangkat mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng oil sa international market, automatic na tataas din ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit kahit may gulo sa Middle East, ramdam agad ito sa mga gas station sa Pilipinas. At kapag mahal ang gasolina, domino effect na ang mangyayari. Domino effect sa presyo ng bilihin. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tumataas din ang gastos sa transportation. Mas mahal ang pagbiyahe ng mga truck na nagdadala ng pagkain. Mas mahal ang operasyon ng mga negosyo. Mas mahal ang pamasahe sa jeep, bus at tricycle. Sa huli, ang pinakaapektado ay ang karaniwang mamamayan. Dahil ang resulta nito ay pagtaas ng presyo ng pagkain, gulay, karne at iba pang bilihin. Ito ang tinatawag na inflation. At isa ito sa pinakamalaking epekto ng anumang digmaan sa mundo. Kapag patuloy na mataas ang presyo ng langis, nagkakaroon ng problema ang ekonomiya. Mas mahal ang production ng mga kumpanya, mas mahal ang transportasyon, mas mahal ang kuryente. Kapag nangyari ito, maaaring bumagal ang economic growth ng bansa. Ang inflation ay maaaring magdulot ng mas mabigat na gastusin para sa mga pamilya. At kapag bumagal ang ekonomiya, maaaring maapektuhan ang trabaho at negosyo. Isa pang malaking concern ay ang kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. May libo-libong Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa rehiyong iyon. Kung lalawak ang digmaan, maaring magkaroon ng evacuation ng mga Pilipino. Posible ring magsara ang ilang kumpanya o negosyo sa mga bansang malapit sa conflict zone. Kapag nangyari iyon, maaring mawalan ng trabaho ang ilang OFW. At kapag bumaba ang remittances, maapektuhan din ang ekonomiya ng Pilipinas. Tandaan natin na ang remittances ng OFW ay isa sa pinakamalaking contribution sa ekonomiya ng bansa. May isa pang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ito. Ang Pilipinas ay matagal ng alyado ng United States. May mga kasunduan tulad ng military cooperation at defense agreements. Kaya kapag may malaking tensyon ng US sa ibang bansa, posibleng maapektuhan ang geopolitical position ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin na sasali tayo sa digmaan, pero maaaring magkaroon ng political pressure at diplomatic challenges. Kapag lumala ang digmaan ng malalaking bansa, hindi lang isang rehiyon ang apektado. Maaaring tumaas ang presyo ng oil sa buong mundo. Maaaring maapektuhan ang international trade. Maaaring bumagal ang global economy. At kapag nangyari iyon, lahat ng bansa ay maaapektuhan, kabilang ang Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga digmaan sa modernong panahon ay hindi na lamang problema ng isang bansa. Ito ay nagiging problema ng buong mundo. May ilang bagay na binabantayan ng mga ekonomista at gobyerno kapag may ganitong krisis. Una, ang presyo ng langis sa world market. Pangalawa, ang inflation rate sa bansa. Pangatlo, ang kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. At pang-apat, ang stability ng global economy.
Kung mananatiling kontrolado ang sitwasyon, maaaring hindi gaanong maramdaman ang epekto. Pero kung lalala ang digmaan, posibleng magkaroon ng mas malawak na epekto sa buong mundo. Sa kabuuan, kahit malayo ang digmaan ng Iran at USA sa Pilipinas, hindi tayo ligtas sa epekto nito. Maaari nitong magpataas ng presyo ng gasolina, dulot ng inflation, magpabigat sa ekonomiya, at makaapekto sa buhay ng mga OFW. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang nananalangin na manaig ang diplomasya kaysa digmaan. Dahil sa huli, ang tunay na naaapektuhan ay hindi lang ang mga bansa na naglalaban, kundi ang ordinaryong tao sa buong mundo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content tungkol sa world news, geopolitics, at mga pangyayaring nakakaapekto sa Pilipinas, follow at share para mas maraming Pilipino ang maging aware sa mga nangyayari sa mundo.